Hello Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel at welcome sa pang-anim o part 6 ng ating lesson about sa paggawa ng e-commerce website gamit ang Laravel 12 at React as a front-end. Okay, so dahil natapos na yung ating payment gateway back-end, no, nagawa na natin dun sa ating checkout controller. Ang gagawin naman natin ay maglalagay tayo ng routes. Okay? So basic lang guys na paggawa ng routes. No? Pwede nga natin itong i-copy paste. Pero ang gagawin ko na lang ay ito-type na lang natin. So get /checkout. So itong route na to, ito yung pag-click natin, pupunta siya sa ating checkout page. Okay? Tapos tatawagin lang natin yung ating checkout controller, which is dapat dapat naka-import dito na. So sa baba na lang siguro nitong ating cart. Okay, so checkout controller. Okay, so yan, okay na, no? So checkout controller, class. Tapos tatawagin natin dito yung ating index. Tapos lalagyan natin siya ng name na checkout index. Okay, so next, kakopy ko na lang siya. Copy, tapos paste yung ating checkout process. So ito naman, process to, no? Tapos ito ay post, hindi siya get. Handle cart not found, no? So punta tayo sa checkout controller. O kulang ng S. Pasensya na kayo guys ha. Handles cart pala yun. Okay, so kulang lang pala ng S, no? Pero okay na siya. Okay, so balik tayo dito sa ating route. So susunod natin gagawin ay itong checkout, no? Checkout page. Kasi doon sa ating close na natin to, no? Dito sa ating checkout controller, yung ating index ay magre-render ng checkout na. So punta tayo sa ating pages. Under ng ating resources, JS, pages, gagawa tayo rito ng panibagong file which is ang pangalan ay checkout.tsx. Okay, so wrap-cee, yan, para gumawa ng checkout page, no? Tapos dito sa ating taas ay interface na tayo agad, ano? Interface, checkout, props, kasi yan ay tatanggap ng cart items na equals to cart items o item pero array. Tapos subtotal na number. Okay? So ito ay closing. Okay, so ito naman ay magre-return o tatanggap ng checkout props. Tapos kukunin natin sa loob yung cart items sa yung ating subtotal. Okay, so gawa tayo ng ilang states. So cons, hindi no, ang kukunin natin ay use form na galing sa ating inner shell React. Tapos mag-supply tayo ng name, default empty string. Tapos email, default empty string din. Tapos phone, saka address. Ano? Okay. So meron na tayong instantiation ng use form galing sa inertia. Tapos yan ay i-export lang natin o i-extract na natin yung data. Yung set data, yung ating post, tapos yung ating processing, tapos yung errors. Okay, tapos gawa na tayo ng handler. Constant. Handle submit. So, minimize ko muna itong ating browser na, tapos palakihan natin ng konti. Yan. Handle submit. Yan ay equals to na merong type na form event. Okay, tapos prevent default lang natin para hindi mag-refresh yung page. Tapos post. Ipo-post niya dun sa ating checkout. Okay, so very convenient yung inertia, no? Katulad niya, no? Isang command lang ng post. Alam niya na magpo-post yan sa isang route o URL, ano? So yung URL ng checkout na yan, ito yan, yung post na ginawa natin dito. So dito siya pupunta. Okay, so gawa na tayo ng ating UI guys, pero yan ay puntahan muna natin, no? So proceed to checkout. So empty ha.
So yan ay ilalagay natin yung ating main layout sa loob. Yan siyempre ay manggagaling sa ating components, ano. Tapos lagyan lang tayo ng head. Tapos yung head ay galing sa inertia, tapos title. Okay. So yan, meron na tayong default na navigation saka footer. Okay, so baba ng ating head, gagawa lang tayo ng ating div o yung ating main div, ano. Tapos sa tingin ko kasi gagawa tayo ng ating breadcrumbs, ano. So dito sa ating products show, kopyahin na lang natin 'to na yung knob, ganitong section na 'to. So copy, tapos paste ko na lang dito yung knob natin. Tapos yung link na yan ay manggagaling sa ating inertia. Okay? Tapos dito sa ating div, lalagyan lang natin siya ng class px4, py8, mx-auto, tapos max width 7 pixel. Tapos pag small device px6, tapos pag large device px8. Okay, so ano nangyari? May error tayo. Okay, so itong product name na 'to, 'no. So tanggalin muna natin 'to. Okay, so itong product, imbes na product ang ilalagay natin ay home, ta's ito ay cart, ta's yan ay papunta sa ating cart. Tapos sa baba separator, ta's lalagyan na natin 'to ng checkout, ano. Copy na lang natin 'to, copy, ta's tingkaran lang natin ng 900, gray 900, tapos checkout. Okay, tapos siguro medyo ano yung font, medium, medium, yan, ayan. Okay, so maglalagay tayo ng ating, back, 'no. So link, href, papunta dun sa ating card, tapos arrow galing sa receive icon, ano, arrow left, tapos lagyan natin siya ng width W4, H4, tapos back, okay. Okay, so nandun siya, konting style, class name, inline flex, tapos yung ating text SM, text gray 600, transition colors, cover, text primary 600. Text primary 600. Okay, so maraming ano 'no, lumalabas at lalo na sa Twitter saka sa FB na maraming hater na ng Tailwind 'no, kasi hindi daw tunay na front-end developer yung mga nagte-Tailwind kasi hindi marunong mag-basic CSS. Okay, so huwag niyo kayong mag-alala guys 'no, kasi yang tools na yan, ginawa yan para mapadali yung buhay ng developer 'no. So, para di na sila masyadong nag-iisip. Kaya huwag niyo masyadong iba-bash yung mga taong naggamit ng Tailwind as a CSS kasi lalo na 'pag prototyping masyadong time consuming yung ano 'no, yung vanilla CSS para lang mag-prototype. So, kaya sila gumagamit ng Tailwind kasi mas mabilis. Okay, so lahat ng tools ay ginawa yan para mapadali yung buhay natin 'no, walang ano, walang haters, okey. So, H1, nakakatawa lang 'no, nakakatawa lang yung mga new generation ng mga developers ngayon. Okay, so class name, MB8, text-free Excel, tapos font bold, tapos text grade 300. Okay, so nandun siya 'no, 900 natin, yan checkout. Okay, so sa loob niyan dito na yung ating form. Okay, so yung ating form on submit, ang gagawin niya ay handle submit, tawagin na natin yan ano. Okay, so sa loob niyan ay gagawa tayo ng mga ilang inputs saka, elements ano.
i-encapsulate muna natin siya sa isang div na merong grid, tapos gap 8, tapos LG grid calls 3. Okay, so sa loob niyan, lalagay rin tayo ng another div. Ito naman ay LG call span 2. Okay, so dito na yung ating form ha. So class P6 tapos BGY. Lagyan natin ng border, ano? Tapos border gray 100. Rounded Excel natin. Okay, so siguro kita niyo naman dito, no? Kita niyo ng konti. Okay, so sa loob niyan, maglalagay tayo ng H2. Shipping information. Okay, so dito sa baba naman ating H2, gawa pa tayo ng isang div, no, para sa grouping. So ito na yung ka-copy paste natin ha. So label, full name, pero lagyan natin ng asterisk no, for the required indicator. Text, tapos siya ay name, tapos ang value niya ay data.name, tapos onChange, tapos natawagin natin yung set data, no? Nagaling sa inner siya. Set natin yung name, target dot value. Okay, so yun yung ating full name, ano? So ito ay ka-copy paste na natin, ano? Hindi, siguro style na lang natin, no, para madali tayong mag-copy paste para tayo paulit-ulit. Okay, so itong ating H1, baba natin ng konti, no? Tapos text LG, font semi-bold, text gray 900. Okay, so sumunod ay ito, no? Class space Y4. Okay, tapos yung ating label, gagawin natin siyang black para bumaba, no? Tapos MB1, text SM, font medium, tapos text gray 700. Okay, tapos dito naman tayo sa label ha. Yung label natin ay magkakaroon siya ng black with full, tapos PX4, PY3, text gray 900. Okay, text na 900. Tapos placeholder natin, gray 400. Okay. Tapos lagi tayo rito ng placeholder, no? For example, ay John Doe. Para alam nila ng first name yung ilalagay nila din. Okay. So tuloy tayo rito sa CSS. Border, tas border gray 400. Yan, para medyo manipis. 300 lang. Yan, 300. Tapos pag rounded niya. Tapos pag focus niya, yung ating ring, gawin natin 2. Tapos yung focus niya, ring primary 500. Tapos yung kanyang border pag focus primary 500 din. Okay? Okay, so ito na yung ating ka-copy paste, no? So copy paste natin ito, no? Copy paste natin siya. Tapos paste. Tapos ito naman ay magiging email. So email address. Tapos ito ay magiging type email.
ang name at ID niya magiging email din. Kasi data niya ay manggagaling sa email. Okay, so pati yung set data ha. Okay, so sumunod ay yung ating phone number, ano? So copy paste. Okay, so bago pa rin siya i-copy paste, no, kailangan natin i-display dito yung mga error. Okay, so pag may error, name, and tapos maglalagay lang tayo dito ng paragraph tag, ano, errors, yan, errors, tapos dito sa paragraph ni tag, lalagay natin dito yung error name, errors name. Tapos yung ating style ay email error, ay name error, yung ID, plus MT1, text SM, tapos red, text red 600. Okay, so i-try natin para makita. I-not natin 'to, not, tapos lagyan natin siya ng error. Yun, error here. Ayun, so okay na yung style niyan. Balik na lang natin yung condition. Okay, so ka-copy ko 'to, dito naman sa email, paste, tapos papalitan lang natin 'to, no, email, tapos email error, tapos ito, email. Okay, so copy ko na rin siya rito, pupunta doon sa ating phone number, ano, tapos ito ay magiging phone, phone error. Okay. Okay, so sumunod naman natin guys sa itong phone number, no, pero optional siya. Phone number, optional. So di ko pala nalagyan ng ano, ng required. So yung input ng mga required na may ganito, no, lalagyan lang natin siya ng required. Okay, tapos siguro lagyan natin siya ng hindi, okay na yung error, required na yun. Yan. Kasi itong placeholder ng email ay John Doe at email.com. Yan. Okay, tapos optional. Tapos yung placeholder ng number natin ay +65 1234 12345678. Okay? Tapos ito ay ang type niya ay phone, title, tapos ang name niya ay phone. Control D, Control D, Control D, phone. Yan. Okay? So sumunod naman yung ating shipping address, no? So ito ay magiging text area, pero copy na rin natin siya, no? Copy. Yan. Tapos ito ay magiging shipping address. Tapos ito ay magiging text area. Okay, so walang type. ID ay add name, address. Yung value din niya, ganun din, ano? Address. Yan. Okay, so ito lalagyan natin ng konting ano, no? Row niya o rows ay 3. Dapat ba nasa unahan? Rows. Kasi string yung nilalagay natin. Sorry. Okay, tapos ito ay required. Yan, required yung ating kasi hindi natin malalaman kung saan shi-ship yung ano, no, yung damit 'pag nag-order sila. Okay, so Main Street, yung ating placeholder ha, number 0101 Singapore, tapos 123456. Yung random address. Okay, so sumunod naman natin yung ating ito yung error, no? Palitan natin 'to.
Okey, tapos sumunod naman 'pag sa baba nito 'no, hindi 'no, sa baba nung ating bago matapos yung form, haba pala 'no? Okey, so 1, 2, so ito na yung yan itong ito call span na 'to, sa baba nito gagawa tayo ng bagong div, LG call span 1, tapos ito yung magiging class sticky, P6, UGY, border, tapos border gray 100, top 24, rounded XL. Okay, so sa baba niyan ha, sa baba niyan ay dito yung ating order summary. Okay, so sa baba ng div ang ating order summary ay, div plus MB4 space Y3, tapos ma-map natin yung ating cart item. Magkakaroon tayo ng access sa ating cart item tapos di-display tayo ng div. So siyempre itong div natin dapat may key na item.id. Tapos sa loob niyan ay dalawang span na. So 1, tapos 2. Okay, so yung isang span dito natin ilalagay yung ating item.product.name, tapos space x times that quantity. Yan, kung ilan yung na-order ano. Tapos susunod na span yung ating price, SGD, number, item dot product dot price, tapos times natin sa quantity. Item dot quantity. Okay, so kung magkano no. So kailangan pa natin itong encapsulate ha. Encapsulate pa natin siya ng ganyan, tapos to fix, tapos to, para magkaroon ng decimal number. Okay, so sunod niyan yung ating, so sa baba ng ating cart item, okay dito no. Sa baba niyan ay gagawa ulit tayo ng div. Papakita natin yung ating mga subtotal ha. So PT4 space Y3, border T, tapos border gray 100. Okay, para magkaroon ng line doon na. Tapos another span subtotal, tapos yung ating price SGD, number subtotal that fits ko. Okay, so lagyan nga muna natin ng ilang style. Okay, so ito muna class MB4 text LG font semi-bold, tapos text gray natin 900. Okay, tapos itong ating items itong div na to gagawin natin ay flex item center justify between text SL. Okay, tapos yung spans class font semi-bold medium, tapos text gray 900. Okay, so nandun siya no. Tapos itong ating product name no, saka yung quantity, pag masyado siyang malaki o mahaba,
yung product name, ita-truncate natin, no? Tas max with mga 180 siguro. Yan. Para magkakaroon lang siya ng dot. Okay. Okay, so itong subtotal pala natin, kailangan natin siyang encapsulate ulit sa isang div kasi gagawin natin siyang flex between ano. So class, flex, items, center, tapos justify between, tapos text SM. Yan, paghihiwalay natin siya. Tapos yung spans natin ay text gray 600 ano. Yan. 600 tapos itong ating ano 900 to yung ating total tapos yung kanyang font medium na font medium. Okay, so next naman ay dito sa baba ng kanyang div, no? Gagawa ulit tayo ng copy paste ka na ha. Copy paste natin tapos gagawa pa tayo isa dito yung ating shipping. Tapos ito ay gagawin natin free. Tapos siguro 600 din ito. Yan. Okay. So next naman ay gagawa tayo ng panibagong div. Okay, so dito sa baba nito ano. Okay, so div tapos class PT4 MP4 border keys border gray 100. So parang may linya ha. Tapos another div na mag-reflex item center justify between. Sa loob niyan mga span ulit ha. So yan ay total tapos yung isa ay yung ating SGD yung kabuuan. Okay, so SGD number subtotal tapos to fix 2. Yeah. Yun siya. Yun yung ating subtotal. Pero itong span nito, yung pa-size natin, no? So primary 600, text LG, lalakihan natin, tapos font bold. Yan, para alam na alam ni user yung total na kanilang babayaran. Okay, so itong total naman ay lakihan din naman natin, text LG, font semi-bold lang, tapos text gray 900. Okay, so yan yung pangalawang card, ano? Sumunod ay yung ating dito sa baba, no? Ang ating button. Okay, so ito yung button natin. Yan ay type submit. Okay, so dito natin lalagay yung pag processing, conditional ha. Yung lalabas ay processing, dot. Okay, so kung hindi naman, pay with hit pay. Okay. So ito siya, no? Pero lalagyan natin siya siyempre ng class. Okay, so siyempre disabled siya pag processing is true na. Tapos yung ating class, flex, item center, justify center, cool width, gap2. Okay, so parang nasa gitna siya. PX6, PY3, MT6, para bumaba. Text SM, tapos font medium. Text white natin kasi yung ating background ay primary na. BG primary 600. Okay, transitions, color, rounded din natin. Rounded LG. Pag hover yung ating BG ay magiging primary 700. Okay, so lagyan natin ng icon ano, para medyo maganda sa inyo. Lock. So yung lock ay magagaling sa ating lucid icon. Tingnan natin siya ng width 4, height 4. So yan, yan siya. Okay, tapos lagyan din natin dito ng konting ano. You will be redirected to hit pay to complete your payment securely.
Okay, so kailangan natin yan ilagay para alam ni user kung anong mangyayari 'pag kinilik nila yung submit kasi siyempre ano yan 'no, pera pa rin yung pinag-uusapan din. So kailangan natin ma-gain yung trust ng ating user kung saan siya pupunta 'pag naglagay siya ng amount diyan. Okay, so puwede na natin 'tong i-submit guys kasi 'pag nag-submit tayo, magpo-post siya dun sa ating checkout URL. Okay, so ito yung kabuuan ng ating checkout.tsx o yung ating checkout page ha. Okay, so testingin na natin ano. So itong ating dashboard, open lang natin, tingnan natin kung papasok dito sa ating transactions. Ano, punta tayo sa transaction, tingnan natin, ay unauthenticated na ako, okey. Hintayin lang natin. So anyway 'no, so dapat kita natin yung ating transaction. Dito natin makikita kung pumasok yung ating payment. Okay, so December 3 yung last payment natin ha. Okay, so ito yung ating babayaran, 105, John Doe@gmail.com. Optional naman yan 'no, pero yung ating mail address is here. Okay, so pay with HitPay. Okay, so wala 'no. So yung error natin guys ay makikita natin sa, logs. Kasi dun sa ating checkout 'di ba, mapapansin niyo dun sa ating checkout controller, yung ating try catch, ito, ang ating try catch ay pupunta rito tapos lalabas niya sa logs. Tapos yung nakita natin kaninang toast 'no, ito yun 'no. So, please try again. So, yan ay karaniwan na pupunta din sa mga bagong nagla-Laravel ha, ay sa storage, logs, tapos itong Laravel log. Okay, so lalo na 'pag ginagamit niyo itong command na 'to ha, yan, dito yan pupunta. Okay, so titingnan natin ng mabuti based dun sa timestamp yung error. So, dito yan kalimitan sa baba. So checkout error, column not found. Yung column not found is yung ating status. Okay, so wala daw tayong nalagay. So kailangan natin mag-login dun sa ating localhost. Yan, hintayin natin mag-load. So nakalimutan natin lagay ito 'no, yung status, error. So either gumawa tayo guys ng ano 'no, ng migration or ima-manual ano natin siya, add natin yung field na yun. Okay. So punta tayo sa ating Laravel, Larastore ano. Larastore tapos din sa ating orders. Saan ba 'to pupunta? Unknown. Ayan, orders 'no, sa orders. Tingnan natin yung structure. Okay, so wala tayong status ano. So itong status na 'to ay dapat nandun sa ating migration. So dito pa lang sa ating database migration, tapos orders. So wala siya rito 'no, nakalimutan natin siyang ilagay. Okay, so either ang gagawin natin ay i-add natin siya rito ta's mag-migrate ulit, ano. Okay, so paano mag-add guys ng ano, ng column, panibagong column sa Laravel gamit yung migrations na hindi natin 'to i-auto-add kasi dito puwede ka naman mag-auto-add ano, magpanibagong add dito, pero ang gusto ko kasi yung Laravel way. So paano ba yun? Okay, so i-open natin yung ating terminal, Control J. Gawa tayo ng panibagong terminal rito ha. Tapos gagawin natin PHP artisan make migration add new field to orders table. Okay, so kahit ano namang name yan guys 'no, basta descriptive dun sa inyong i-a-add na field 'no. Pero akin kasi more general 'to, new field to orders table. Pero puwede niyong ilagay na add status underscore field to orders table ano. So much ano siya, distinct 'no. Ta's lalagyan natin siya ng flag na equals to table, orders 'no, kung ano yung kung saan table niyo siya i-a-add. Okay, so click enter o press enter.
Gagawa siya ng panibagong file. Okay, so control click ko lang 'to, yung ginawa niyang file, ha. So minimize natin 'to kasi ito yung ating i-edit sa ating schema. Okay, dun sa orders table ang mangyayari, maglalagay tayo rito ng table, tapos inom, status, tas yung magiging ano niya 'no, mga values lang ay pending, tapos paid, tapos failed, tapos cancelled. Okay? Tapos by default ang kanyang value ay pending. Tapos close natin. Okay? Tapos drop naman natin very specific ano. So table, drop column, status. Pag na-drop nag-migrate drop tayo no or rollback. Okay, so paano natin siya gagawin? Ano, gagawin naman natin sumunod ay i-check natin doon sa ating sa model ano, sa order model kung kasama siya dun sa fillable. So order, okay no, kasama naman siya. Nakalimutan lang talaga natin siyang ilagay dun sa ating unang migration. So anyway, okay, so ang unang gagawin, ang sunod natin gagawin ay i-migrate na natin ano. So clear, PHP artisan migrate. Okay, so may error. Ang error niya ay enum does not exist. Okay. Enum, hindi enum. Enum, imam yung nakalagay. Okay. Clear, sorry Okay, so PHP artisan, yun okay na. Tapos i-refresh natin. Ayun, ito na pala. Sige na ako ng tingin. Nandito pala siya sa 15, number 15. Inisip ko kasi sa gitna. Okay, so ito yung ating nadagdag. Okay, so balikan tayo dito sa ating checkout. Ano? So yan yung mga ilang mga very important na pwede nyo malaman. No? Saan na-store yung logs, tapos kung paano mag-add ng single o ilang mga field sa existing yung database using data migration. No? Okay, so ulit. So gagawin natin ay pay with hit pay. Error na naman, no? Failed to create payment. Please try again. So punta ulit tayo doon sa ating logs. Laravel. At tingin tayo doon sa hit pay API exemption route not defined. Payment success. Okay, so hindi daw ito naka-define ano, yung payment success. Yun, no? So hindi naka-define nga. Sorry guys So nakalagay dito checkout success. No? So dapat dito, ang ilalagay natin ay payment success. Okay, so yun no, nakita natin payment success. Dapat ito ay payment sa hindi checkout success. Actually, depende naman doon sa dinefine nyo. No? Payment success. Sundin na lang natin. Payment success. Tapos ito ay payment failed. Okay, so na-update na natin. No? So i-try na lang ulit natin. Ano? So, John Doe. Tapos, John Doe at gmail.com. Tapos, 123 Main Street. Pay with hit pay. Fail to create payment pa rin. So, tingnan natin ulit yung log. Webhook, hit pay, webhook pay, hit pay not defined. Okay, so ito, no? Webhook, that hit pay. Okay, so pasensya na kaya sa mga name lang yan. Okay, so ulit. John Doe at gmail.com 123 Main Street. Failed pa rin guys. Okay. Ito naman yung failed niya. So amount an unidentified variable API URL. Okay, so API URL. Kung marami tayong na-miss guys. So pasensya na.
So, API URL. So, andito na. So, malamang dun sa ating HitPay service. Okay, so dapat ito walang dollar. Okay, so yun yung mali natin. So, API URL lang siya dapat. Okay, so ulit. Yan, mukhang matagal na processing at yun, meron na tayong error. So, ang error niya ay call identify function service body. Okay, so hindi siya dot body, no? So, dapat ito ay error. Arrow. Dapat hindi siya dot. Arrow siya dapat. Okay, so isa na naman mali. Okay, so ulitin na lang natin. Processing. Okay, so ito naman, get last payment request ID. Unidentified method sa controller. Kasi dapat dito sa ating HitPay, get last. Okay, so kung nakakalimutan natin yung ano na yun, no? Nakakalimutan natin gawin yung ano na yun, yung function na yun, guys. Saka parang wala tayo ng verify. Okay, so marami tayong nakakalimutan dito sa webhook na to. Hindi pa pala tayo tapos, guys. Okay. Okay, so ang gagawin natin ay una muna na yung public, yung hinahanap niya. Public function, get last payment request ID. Okay, tapos yan ay string. I-return natin ay this, tapos yung last payment request ID. Okay, so sumunod naman yung verify webhook nung yun hindi natin nagawa. So verify webhook kasi sa tingin ko yun yung sunod na mag-error. So yan ay payload, be-verify natin ha. Tapos string, tapos yung signature, tapos sort is equal to config. Kunin natin yung ating services, hitpay.salt. Kung wala, di blanco, no? So if empty, salt, log natin yung warning. Log warning tayo. Log warning HitPay webhook salt is not configured. Okay, tapos return false tayo. Okay, so sumunod ay data equals to payload unset. Tapos data hmap, no? Tapos ksort data. Tapos data string equals to empty instantiation. Tapos for each data as key value. It is array value. Continue lang natin. Data string concatenate equals key value. Okay, tapos dito yung ating calculate signature hash. SHA-256. Pinakamataas na encryption. Tapos solve. Kasi return lang natin yung hash equals calculated signature tapos yung signature na pinipasa. Okay, so pag okay yan, ay verified din ating webhook. Okay, so yan, may nakalimutan tayong dalawang function siguro na
na ano ko dun sa aking edit or nakaligtaan lang natin or meron tayong na-encounter na error, tapos nakalimutan na natin itutuloy itong hit pay services na 'to 'no. So yun yung, naging problema. Okey, so next ay try na lang ulit natin, So pay with hit pay, tingnan natin kung may error pa rin. Ayun, okey na tumuloy na siya, yun yung mga error. Okey, so either pay by QR code no or card. So ang gagawin natin guys ay yung card. Okey, so punta tayo dun sa, hit pay, sandbox, cards, yan sandbox environment, tapos meron sila ditong mga card na yung Visa. So kunin ko na 'tong Visa na 'to, tapos i-supply lang natin dito sa card number, tapos kung anong, advance na date, tapos CVC 333 'no gawin natin, tapos 5 zip code ano, tapos pay. Waiting for payment, medyo matagal. So dapat magre-redirect 'yan dun sa page na hindi pa, ano, hindi pa existing. Okey, kasi eto kailangan natin gawin yung success saka yung failed na page 'no. So yun yung susunod natin. Okey, so success naman siya 'no. So tingin ko nag-lag tayo 'no dun sa ating hit pay, nag-lag tayo ng information. Tingnan natin kung ano yung pinasa ni yan, ito yung pinasa ni ano, ni Heatpay sa'tin, yung response ano, yan yung body, so yun yung information. So makikita niyo rin yan guys dun sa transaction. So i-refresh natin. Okey, so yun December 10. So yun yung ating transaction ano, succeed naman siya. Tapos punta tayo dun sa ating developers, tapos request log. Makikita natin yung log na yan. Yan, so December 10. Yan. Okey, so ito yung binato naman ni ano sa'tin 'no, yung response nung ating, ginawang request. So ito yun, tapos ito yung kinukuha nating checkout, ito yung checkout status ito. Tapos yung redirect URL. Yun nga lang 'no, nagbago siya ng naging 127.0.0.1 naging hindi localhost. Pero okey lang kasi same lang din naman yan na localhost ano. Okey, so sunod natin guys yung ating ano 'no, success saka yung ating resources, JS, pages, so payment. Nagawa tayo nito ng dalawang file which is yung success.tsx tapos yung ating fail.tsx. Okay, so sa success muna tayo. Okay, so minimize ko na 'to, at least alam na nating na gaano yung ating payment ano, method 'no. Marami ng hiccups, madaming nakalimutan na function saka, mali yung declaration. So anyway, maganda yung na-encounter natin at na-debug natin. Okay, so wrap FCE, success ano, tapos lagyan lang tayo dito ng interface success props. So yan ay tatanggap ng references o reference, optional tapos string. Okay, so yung kukunin natin dun ay ito na yung reference na pinapasa sa URL. Makikita niyo sa taas. Yun ang kukunin natin. Okay, so ito success, return natin yung ating main layout. Okay, so di ko alam kung bakit dito sa Prettier dun sa photo tag ay hindi nilalagay yung ending tag ano. Tapos header o head. Tapos title, payment success. Okay, so yun na siya 'no. Ito na yung ating payment success na page. Tapos div, class, PX4, KY16, MX Auto, tapos max with 7XL, tapos sa small device, PX6, sa large device ay PX8. Okay?
Tapos, Max, Quid, LG, MX, Auto, tapos text center. Yan, para center na center yung ating gagawing content. Okay, so next naman natin yung ating sa loob niyan gagawa tayo ng isa pang div na mayroong check circle na galing sa Lucid icon, class, width 10, edge 10, tapos text green 600. Green 600. Okay, so nandun siya, no? Tapos class, flex, items, center, justify center, width 20, height 20, MX Auto, MB6, rounded full, tapos BG green 100. Yan, para meron siyang konting contrast. Tapos H1, payment successful. Kung tama ang spelling natin. Okay, so yun siya. Tapos class MB4, baba ka ng konti, text 3XL, font bold, as text gray 900. Okay? Tapos sa baba ng ating H1, thank you message. Thank you for your purchase. Your order has been confirmed and will be processed shortly. Okay, so yan ha. So gagawin natin ay class MB6, text LG, text gray 600. Okay. Tapos sa baba niyan yung ating reference. So reference, hindi pa natin napapasa, no? So dito tatanggap yan ng success, props, tapos references, o reference. So reference, and lalagay tayo ng div. Tapos reference, tapos another p tag. Malalagay lang natin dito yung ating reference. Okay, so yun siya. So itong div na to, P4, MB8, rounded LG, BG gray, 50. Okay? Tapos itong text reference natin, text SM, text gray 600. Tapos yung ating reference, medyo lalakihan natin to ha. LG, font semi-bold, text gray 900. Yan. Okay na yan guys, no? Yan. Ito ay galing doon sa ating transactions, ano? Okay, so doon sa transaction, makikita niyo tatawa yung charge ID. Hindi pa yan, no? So titignan niyo, hindi siya yung actual kasi charge ID to eh. So pag kinilig niyo siya, ito siya, no? So pag pinaste natin, so ito siya. Yan yung ID na to. Ito yung binibigay ni user, no? Or ni HitPay na reference. Okay, so dito nyo makikita yung, pag kinilig nyo doon sa transaction, dito nyo makikita yung pinaka kabuuan. Okay. So yun, makikita nyo guys yung charge ni HitPay doon sa 105 natin na transaction. Kumuha sila ng 4.3, no? Tapos ito lang yung makukuha natin talaga. So ito, bayad na natin doon sa HitPay yan. So ganyan din yung mangyayari pag doon sa live meet. Okay, so medyo nagiging weird na naman yung ating tingnan natin kung baka kailangan natin restart ng dev. Okay, so yan, medyo lumaki na, no? Okay, so ito yung ating reference. So, sa baba ng ating references, lalagay ulit tayo ng isang div.
Actually hindi na 'no, pero ang recommended ko ay ilalagay niyo dito yung step nung ano yung mangyayari pagkatapos nilang success 'no, paano nila iche-check yung kanilang order, ilalagay niyo lang dito yung mga information na, you will receive shipping updates via email 'no, yung mga ganyan. Yung karaniwang na makikita niyo sa isang e-commerce website ano. So ano, para lang malaman ng user na meron silang, hihintayin na parcel 'no 'pag nag-payment success na sila. So yun yung magandang practice. Okey, susunod dito sa bandang baba, hindi ko na i-style guide 'no, kasi simpleng text lang naman yan, pero bahala na kayo kung anong gusto niyong ilagay na depende dun sa system niyo. Okey, dun sa link naman natin, kailangan natin ng link pabalik dun sa ating href, pabalik dun sa ating products or pabalik dun sa ating home 'no, sa ating root. Okey, so ito ay home, tapos ito naman ay continue shopping. Ta's ito back to home. Okey, so lagyan natin ng class, name, inline flex, item center, justify center, tapos gap2, px6, py3, text sm, font medium, text white, transition, colors, rounded, LG, BG primary 600, pero pag over, BG primary 700 na. Okay, ba't purple yun ano, BG purple, dapat ito primary. Primary. Okay, tapos itong ating div, flex lang natin tapos flex call, gap4, pero sa small screen, flex row siya, tapos SM justify center. Okay, so ito siguro lagyan na rin natin ng konting MY4, yan, para bumalik. Okay, so siguro lagyan natin ng shopping bag, class W4, H4. Okay, so yun siya no, continue shopping. Tapos ito, hindi, ako home. Yan, home na galing sa Lucid. Tapos last, W4, HP. Okay. So sumunod naman natin gagawin guys ay yung failed, no? Failed na transaction. So ito naman guys ay ganun din ano. Grab CE, tapos interface, hindi, wala naman tayong kukunin na makukuhang information dun sa pag-fail yung inyong payment. So simpleng ano na lang 'to, front end. Tapos yung head manggagaling sa inertia, lagyan na lang natin ng title, payment failed. Okay, so meron tayong ilang i-re-revise 'no, pagdating dun sa field. Kasi nakalimutan din natin siyang ano rito 'no. Actually sa checkout controller, meron pa tayong ginawang field. Alam ko meron tayong ginawang field 'no, ito yung failed 'no. Pero kailangan natin kunin yung reference, tapos request, kasi pinapasa din naman natin 'no. Request, query, reference. Okay, tapos ito isusupply natin dun sa field
Lalagyan natin yung reference is equal to reference. Okay, tapos doon naman sa ating heat pay, dito sa ating payload, ang kinuha na natin ay redirect URL na dito. So lalagyan natin ng redirect underscore URL underscore fail. Tapos i-route natin sa payment success. Tapos ipapasa din natin yung reference na equals to order underscore number. So say similar lang ha. Hindi success no. Payment failed. Okay. So dito yan nandun sa ating web. Ito na yung failed yan. Payment failed yan. So just to make sure. Okay, so yun yung mga ilang ano natin no, modification. So ito ba't dollar? No? So dapat ito number, order number siya dapat. Okay, so try natin ano. So punta tayo sa continue shopping. Simple natin, wala pang masyadong ano, no? Wala pang masyadong style. Pero try natin, no? Proceed to check out, tapos johndoe@gmail.com. Tapos 123 Main Street. Pay. Okay, so dito naman sa card natin, ang gagamitin natin ay yung ating decline. Ito, yung decline. No? So, 4,000. So, supply natin yung decline na number dyan, o credit card. Tapos 0923, 25, 29, yan. Ang dami na laan. Ano? Okay, so, proceed natin. Okay, so dapat, okay, so, your card was declined. So, I think, depende dun sa kung anong payment method yung ginamit niya. So ito kasi okay na no, kasi dito meron ka ng declined na kasi declined naman talaga siya no. So dito at least sa checkout nila, alam na nila declined yung card mo. Pero merong instance na insufficient balance, nag-failed i-charge, nagtuloy yung card mo. Pero nag-fail pag din sa webhook. So, kailangan niyang mag-redirect. So, yun yung ginawa natin, ha? So, kailangan pa rin natin tong style. So, leave natin. Just to make sure na handle natin lahat ng scenarios, no? So, payment failed. Copy ko na to, ha? Copy natin. Tapos, i-supply ko na lang dito sa URL. Yan. So, nakukover natin lahat ng scenario kung sakaling mangyari man yun. Okay. So, dito ay another div, tapos sa loob ng div, so pwede natin itong i-copy na lang, no? Itong portion na to. Yan, itong portion na to. Copy na lang natin siya. Okay, tapos imbis na check, circle check ay X circle ang gagawin natin. Tapos ito text red 600. Okay yun. Tapos yung BG red natin. Yan, okay. Tapos yung H1 natin payment fail. Okay, tapos style natin ay MB4, text3XL, font bold, text gray 900. Okay, so payment failed tayo. Tapos we were unable to process your payment. Please try again or use a different payment method. Okay. Tapos plus MB6, text LD, text gray 600. Okay. So yung mga common reason guys ay insufficient funds, card declined by the bank, no? Kasi incorrect card details entered, tas payment session
expired. So yun yung mga common na scenario na pipili yung inyong processing sa payment na. So dapat meron kayong mare-redirect dito. Okay, so yun lang yung ano 'no, yun lang yung mga scenario. Okay, so siguro copy na lang natin 'tong ating links ano 'to. So dito sa baba, may error tayo kasi ito ay galing sa inertia. Okay, so shopping bag, tapos home. Okay, yun ang ating ano. Um, Siguro ito try again, tapos imbis na shopping bag, refresh, CW. Yan, yun yung try again natin. Tapos ito ay pupunta sa cart para balik siya do'n ano, yan empty na. Kasi nag-ano tayo nag-navigate lang tayo do'n ng mano-mano. Anyway, okey lang yan guys. Okay, so pupunta tayo sa payment, failed. Ito yung ating payment failed, redirect page. Okay? Okay, so yun na yung ano 'no, tapos ng ating front end dito sa Lara Store o sa Laravel e-commerce natin. So, lahat ng ating common front end na navigation sa cart, adding cart, payment gateway ay na-tackle na natin 'no. Tapos pati yung itong mga, add, to cart ta's yung details natin. So, meron ako palang nakitang ano 'no, so tingin ko dun sa show yun, product show. Okey, meron akong span na ano, ito, yan. So, siya ay nasa product card pala 'no. So, ito nakalimutan kong lagyan ng class name. So, dapat ito nasa loob ng class name. Pero hin-highlight ko naman siya dun sa ano, hin-highlight ko naman siya dun sa ating card. Okey, ano yung 8 items left. Nag-iiba siya ng kulay, nagiging amber siya, ayun. Okey, so yun yung ano, yung nakalimutan natin dun sa huli nating mga tutorial sa front end. Okay, so ang next step dito guys ay yung authentication, tapos yung dashboard para dun sa super admin. So meaning yung super admin, siya yung may capability na mag-add ng products, mag-manage ng stock or kaya mag-assign ng user roles sa mga gagamit ng ating Lara Store o dun sa ating ginagawang system. Okay, so very ano lang naman yan ano, kasi kung kayo ay marunong na ng Laravel at natutunan niyo na rin yung huli nating tutorial about sa Laravel, which is Laravel 9 I think 'no. So masyado ng malayo nga lang. Pero parehas lang naman siya ng approach. Puwede niyo siyang i-advance learning 'no, pero gagawin ko siya ng tutorial, pero i-re-release ko siya dun sa ating members section 'no. So maraming salamat nga pala dun sa aking mga members dito sa ating channel at patuloy niyo akong sinusuportahan ano. So meron mga ilan dito na sobrang tagal na akong sinusuportahan, kahit na hindi ako nag-a-upload su-subscribe pa rin sila 'no, kasi ₱45 a month lang naman siya talaga. So either na maliit nga lang naman siya para sa inyo 'no, pero sa'kin napakamalaking halaga ng ₱45 a month na yun. Okay, so i-re-release ko yung full system tutorial nitong Laravel store do'n sa members only section kasi napansin ko yung aking members only na videos ay wala pang 10 'no, hindi pa umabot ng 10. So nakakahiya naman dun sa aking mga supporter tier na wala silang exclusive na content na napapanood dun sa aking channel 'no. Beside dun sa PayMongo, PayMongo kasi para lang sa mga members ng ating channel. Okay, so marami dito guys 'no na halos ano na, more ito 38 months 'no, shoutout kay Danlu. So maraming salamat guys 'no, lalo na yung mga masyado ng matatagal na nagsu-support sa'kin. So maraming salamat sa ₱45 per month na inyong binabayad ano. So di ko naman kayo nakakalimutan guys 'no, talagang wala lang talaga tayong oras na mag-upload ng members only content. So ngayon yung susunod nating upload itong last last na lesson dito, yung sa management naman ng mga products dun sa Laravel approach, yun ang i-re-release natin. Guys, maraming salamat sa panonood at dito ko natatapusin itong series na 'to at kung hindi pa kayo subscriber at nagustuhan niyo 'tong lesson na 'to ay please consider subscribing,
i-hit niyo yung bell button para patuloy kayong maging updated sa susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder Channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.